isa sa mga trust ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ang seguridad ng pagkain at tamang nutrisyon nito sa bawat isang Pilipino. Kaya naman, atin pong makakapanayam sa araw na ito, ang atin pong Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council, Mimaropa, sa katauhan po ni Ms. Maria Elen B. Blanco, para alamin natin ano ba ang mga programa at mga, sabi nga, ay mga mandato na kanilang tinitingnan para matugunan ang panawagan ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang tamang nutrisyon ay maibigay sa bawat isang Pilipino. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila. Tayo po ay live na sumasayang-papawid sa pamamagitan ng Lucky 7 Channel 3. Dumarating po tayo sa tahanan ng ating mga kababayan sa atin pong mga social media Facebook pages. Naka-live na rin po tayo sa atin pong official Facebook page ng PIA Mimaropa at ng PIA Marinduque, gayon din po sa Marinduque News Network. Welcome sa ating kapihan sa PIA kung saan ay kinakapanayam natin ng iba't ibang mga opisyales ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Kaya ngayong araw ay mapalad po tayo, isang mabilisang panayam sa atin pong Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council Mimaropa. Ma'am, magandang araw po at welcome po sa ating kapihan sa PIA. Magandang araw po sa inyo lahat. Opo, kumusta po ma'am muna kayo? Mabuti po, no? Katatapos lang po namin ang evaluation dito sa probinsya ng Marinduque. Ma'am, ano po ba yung tinututukan ng ating ahensya ng National Nutrition Council para masiguro na ang atin pong bawat isang Pilipino ay mayroong sapat na pagkain at tama ang nutrisyon na kanilang nakukuha? Okay po. So yung tama po yung sinabi natin na si President Bongbong Marcos, no, ang isang prioridad niya, no, is yung food security and nutrition. So mahalaga po kasi ito, no, dapat lahat ng mga bata, ng mga buntis, mga nanay na nagpapasuso magandang kanilang nutritional status para sila ay maging productive. Ang National Nutrition Council ay ahensya, no, highest policy making body and coordinating body on nutrition. Meron po tayong yung Philippine Plan of Action for Nutrition. Ito po ang Biblia, no? Biblia natin na binababa natin sa ating mga local government units. Meron po tayong nutrition specific programs at nutrition sensitive. Yung nutrition specific po, yung po mga programa na directly naka-address sa mga problema natin sa malnutrition. Katulad ng supplementary feeding, yung provision ng mga gamot, no, yung mga yon. Yung nutrition sensitive naman, yung indirect na nakakatugon sa problema ng malnutrition. So, marami pong pagpipilian ang LGUs na programa. So, nakasaad po sa ating PIPAN kung ano yung mga targets, no? Yung targets naman kasi depende po yan sa mga local government units. Pero, yung mga programa na pwede nilang gawin, nakalagay po doon. May mga listahan kung saan pipili na lang yung mga LGUs. Pero hindi naman po limited yun. Kung meron silang gustong ipasok na programa sa kanya-kanyang mga LGUs, pwede naman po yun. As long as makakatugon, no, sa problem ng malnutrition. Ma'am, ano po yung pinakapangunahing mandato po ng inyong ahensya? Ang NNC po is the highest policy making body and coordinating body. Kami po yung gumagawa ng mga polisiya, no? Polisiya on nutrition. Kami po yung nagko-coordinate sa mga partners natin
kung ano yung kailangan ng mga LGUs, mga other stakeholders. So, hindi po kami nag-implement ng mga programs, but we coordinate and we craft policies on nutrition. Dito po sa atin pong rehiyon ng Mimaropa, ano po yung yung mga maipagmamalaki po ninyong mga accomplishment and response to the call of our President BBM? Yung Mimaropa po, particularly, kunin na lang natin Marinduque. No? Sige po. Yung Marinduque, marami po silang programa. Actually, vying for consistent regional outstanding winner in nutrition sila or crown. So, ibig sabihin, pag you are a contender, marami kang accomplishments, marami kang programa to address the malnutrition problem of the region. One of which is yung very, very notable is yung mga feeding programs, mga kusina sa barangays. Lahat po ng barangays, meron pong kusina wherein they prepare foods, no, para sa mga indigent na kababayan natin. And the entire province, marami po silang respective programs din, no? May kanya-kanya silang, very creative po sila in crafting their own programs para lang ma-address yung mga problema sa nutrition. Ma'am, nabanggit niyo rin po yung usapin pagdating doon sa malnutrition. Kumusta po ang status ng lalawigan? Ang lalawigan, ang Marinduque is doing good, no? Doing good based sa ating EOPT, yung timbang every year, lahat po ng bata 0 to 59 years old tinitimbang, and based 0 to 59 months nitimbang based on the results, no, ng OPT. Marinduque is doing well, no. Nag-increase dahil alam mo may pockets of areas yan na nag-increase dahil mahirap talaga ang buhay. Pahirap especially nung pandemic, 'di ba? Maraming nawalan ng trabaho, wala silang pagkukuhanan ng pagkain, walang perang pambili. Pero generally sa Mimaropa region, Marinduque is doing good. Ayan, so magandang balita po yan. Maliban po dyan, binanggit po ninyo, sabi mo, isa ang Marinduque sa maraming mga, ang aming lalawigan ang itinanghal at sabi nga ay sa ilang mga nakaraang mga taon ay marami itong mga natanggap na award. Ano po ang kakaibang ginawa ng aming lalawigan kumpara sa ibang mga probinsyang sakop ng Mimaropa? Halos lahat naman pare-pareho ang programa, no, to address. Pero alam mo yung sustainability, yung sinusustain ng local government unit ng Marinduque, yung mga programa na naumpisan ng iba-ibang agency. So alam mo yung mga agency, they cannot provide yung funds ng pangmatagalan, no. Inuumpisahan tapos kinukuha ng LGU, and yun yung nag-stand out, no, sa Marinduque kasi very supportive ang mga local chief executive from the governor up to the barangay captain, no. Yung mga programa pag nag-end na, tinutuloy nila, dinadagdagan pa, no, ine-expand pa. Siguro yun yung pinaka-strong na ginawa ng Marinduque para ma-improve din, no? Ma-improve din yung nutritional status ng ating mga children, yung mga buntis, mapaayos ang kanilang kalagayan. Ma'am, pagdating naman sa usaping, kasi ito rin yung isa sa mga na-capture ko, kapag dumarating ho ako o dumadalo ako sa mga national conferences in relation to nutrition. Yung mga bansot natin na mga kabataan dito po sa lalawigan, kumusta po ang status nito? At paano ito tinutugunan para eventually matugunan natin yung pangangailangan ng ating mga kabataan na kulang sa nutrition at kulang sa yung mga bansot or mga stunted? Yung stunting or bansot kasi yan, irreversible yan. No? Hindi natin may ibabalik na. So alam mo, very strong yung IYCF program, yung first 1,000 days na sinasabi natin. Bakit first 1,000 days? Pag nabuntis yung 9 months ni baby at saka hanggang first 2 years niya, kung i-compute mo, bilang mo per day, maging 1,000 days yon. So, kaya first 1,000 days yung tawag natin. Very strong. Lahat ng mga barangays dito sa Marinduque may mga trained on IYCF. So,
they won't be relying alone on their nurse, midwife, so yung mga BHW, BNS natin, mga daycare workers, capacitated sila, no, to perform, no, to assist when it comes to first 1,000 days. Pag may buntis, para magkaroon ng exclusive breastfeeding si mother, ina-assist nila yan para hindi bumigay si nanay na hindi magpasuso, kasi alam mo, very challenging din naman yung pagpapasuso. So, hindi magi-give up, no? Hindi sila magi-give up hanggang hindi nila full time na magbre-breastfeeding si mommy. So, Marinduque is very lucky kasi lahat ng mga BNS nila, lahat ng mga BHW nila, and barangay workers are capacitated. Alam nila lahat ng pasikot-sikot ng mga health and nutrition programs. Yun. Ma'am, isa pa rin ho sa nabalitaan ko ay contender ang ating lalawigan doon sa ating National Honorary Award ho ba ito? Opo. Ano ho ba ang, kumbaga, ano yung mga best practices ho kaya pa rin na other provinces, kasi nabanggit mo na, of course, may mga contender din from other provinces. Ano yung mga dapat pang gawin ng lalawigan para lagi at lagi na makuha namin yung ganong mga pagkilala? Actually, marami ng programa dito na locally initiated, no? Yung sila mismo ang nakaisip dito, sina governor, sina PA, no? Ang kailangan lang siguro dito is sustainability, no? Yun ang pinakamahirap gawin madaling mag-umpisa ng isang programa, pero yung i-sustain mo hanggang matapos, yun yung challenge, no? Ang Marinduque kasi they have sustained, no? They even expanded yung mga programs para mas marami ang coverage, no? Kung pregnant, hindi lang pregnant, pati nagpapasuso na rin, no? Binabantayan na rin. So, yun yung unique sa sa Marinduque, no? Yung sustainability talaga, tutok na tutok si governor, no? At saka yung Provincial Nutrition Office sa mga programa ng nutrition. Ang panghuli, bago tayo tuluyang magtapos, kasi alam niyo po, si RD ay talagang sumilip lamang dito sa ating estasyon dahil ito po ay babalik na sa kabila. By the way, ano po ba yung naging layo ng pagbisita nyo dito sa Marinduque? Yung layo na, opo, yung pagpunta nyo dito ngayon. Yung gaano kalayo? Hindi, I mean, yung ano ho yung naging purpose ninyo ng pagbisita nyo dito sa Marinduque, at bakit nandito kayo ngayon sa aming isla? Nandito po kami kasi, yun nga, i-evaluate natin ang Marinduque kasi vying for consistent regional outstanding winner in nutrition. So, ibig sabihin, 3 consecutive years silang naging outstanding sa scoring, no, sa ranking. So, yung third year nila, pag na-meet nila yung requirement, regional awardee na po sila. Okay. And of course, we have our local nutrition workers, no? May contender po tayo sa Provincial Nutrition Action Officer, si Miss Ruby Apiag, no, lumalaban po siya sa region. Si DNPC Raymond Medina, lumalaban po siya sa region as DNPC District City Nutrition Program Coordinator. Si Mnau Juwason ng Santa Cruz is also vying for our regional outstanding municipal nutrition action officer. And of course, si BNS po ng Buwak, si Miss Kimberly Monroyo, siya po yung outstanding BNS na ilalaban sa region. So, lahat po ng kategory ng mga awards natin sa region, meron po contender ang province of Marinduque. Oh, that's good. And I am so happy to hear that, RD. Yeah. RD, panghuli, sino o aling probinsya sa Mimaropa yung pinaka naging, kumbaga, ay katunggali, for lack of better term, ng aming lalawigan? Actually, hindi ho probinsya lang, no? Marami po sila maglalaman, 5, no? 5. 2 from Marinduque, si Marinduque Province and Mugpog. We have Calapan City, Ojongan, Romblon, and San Vicente, Palawan. So, ito na yung mga best, no? Okay. Best. But we have to choose the best among the best. Oo, yung ganon, yung Ma'am, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan sapagkat, mga taga Star Horse, hintayin nyo si RD. Natry kong kontakin si Maricel. But, RD, una, mensahe po sa ating mga kababayan na nanonood ngayon na yung inyo pong mandato bilang taga National Nutrition Council na kumbaga ay panatilihin natin at tumugon din
din ang ating pamahalaan, ang LGU, na mas mapaigting at mapalakas pa ang tamang nutrisyon, maibigay ang tamang nutrisyon sa ating mga kababayan. So unang-una po, gusto po namin magpasalamat sa kay Governor, no? Kay Governor, kay Congressman, kay lahat po ng bumubuo ng Local Nutrition Committee, yung Provincial Nutrition Committee, ang mga partners po natin for always providing all the support. Wala na po kami hahanapin 101, no? 101%. Lahat po ng programa dito na i-implement, plus may mga additional local programs, locally initiated programs ng Marinduque. Kaya naman po yun po nang nagpapakita na really naman very good ang Marinduque, kasi lahat po ng problema ay na-address nila. Given yung very limited resources, alam po natin hindi naman po sapat ang ating budget, pero despite of that, marami pong initiative na sa pagtatap na ibang partners para ma-augment yung kulang. And of course, to our municipal nutrition committees chaired by the mayors, our barangay captains, no? Maraming salamat po. Sana po patuloy po lagi, no? Sabi nga namin, yung award na to is just a bonus, correct, no? Correct. Ang importante is nagawa po natin ang ating tungkulin sa abot ng ating makakaya. Masaya po tayong nakikita ng ating malnourished children ay nagiging normal na. Ang ating buntis na nanay ay normal ang pinapanganak at hindi nagkakaproblema ng pag-deliver ng kanilang baby. So maraming salamat. Patuloy po tayong suportahan ang ating nutrition program sa lalawigan ng Marinduque. Maraming salamat po sa inyo, no, dito sa PIA for always very powerful po ang PIA, kasi yung messages na relay nila in whatever platform, no. Sana po mga nanay, mga buntis, mga lahat po, tatay, hindi lang po naman nanay ang kailangan mag-work. Magtulong-tulong po tayo. Sabi nila, lahat po ay mararating pag nagtutulungan po tayo. Okay? Mag-ingat po tayong lahat. Yan, at bago magtapos si RD, nais mo na nating batiin ang ilan sa kanyang mga kasama. Welcome back to the province, si Miss Karen Faye Gaya ng NNC Mimaropa, sa Pidoho si Mr. Manrique ba ito? And si Miss Mika Loreno, gayon din si Miss Maureen Laico and Miss Ella Pastoral, at ang ating kasama sa PNO kay happy birthday and happy retirement kay Tita Tita Ruby Apiag, and congratulations sa bagong journey naman kay Tita Lumen. At tayo po ay pansamantala nating bibitawan ang atin pong Regional Nutrition Program Coordinator, Miss Maria Elian Blanco. Maraming salamat po sa oras, at mag-ingat po kayo sa pagbalik sa kabila. At sana po ay makapanayang pa po namin kayo dahil marami po akong tanong sa mga darating po na mga araw. God bless po at mabuhay po ang National Nutrition Council. Magbabalik po kami mga kababayan. Makalipas lamang ang ilang mga paalala, dyan lamang po kayo.
At muli po tayo nagbabalik mga kababayan sa ating pong programang Kapihan sa Philippine Information Agency Marinduque. Ako pa rin po si Romeo Matac Jr. At magandang araw po, bansang Pilipinas, lalawigan ng Marinduque. Kumusta po kayo mga minamahal kong mga kabarangay? Sa mga oras po na ito ay kasalukuyang isinasagawa ang atin pong grand opening nitong atin naman pong bagong Motor Vehicle Inspection Center dito po sa atin pong lalawigan ng Marinduque na matatagpuan po dyan sa may bahagi ng barangay Lupac, particular sa Old Riverside Road. So congratulations po sa ating kumbaga ay nag-invest para magkaroon po kita ng ganitong digital at saka makabagong teknolohiya na Motor Vehicle Inspection Center. Ito po ang New Era Motor Vehicle Inspection Center ng atin pong mahal na Ate Ninay Festin Tan at Kuyang Elmer Tan. So congratulations po. Matakbo kami dyan in a while. And also, sila ba ay nakalive pa or tapos na? Nako, kasama ho natin by the way si Che. Bati ka muna bago tayo tuloy magtapos. So, magandang araw po sa inyong lahat, especially sa mga kasama namin dito sa studio, sa mga PIA interns and Marinduque News interns and also sa mga staffs dito. And also, binabati ko yung mga kasama ko dyan sa PIA Marinduque, Vinshane, Jericho, Bianca, and of course Lenny. And also, binabati ko rin siyempre yung mga aking mga kaklase na nagkalat sa iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno. Ano yung take-away mo doon sa meeting kanina? Ang take-away ko sa meeting kanina, sir, ay yung mga... Teka muna, ano yung inattenda natin ng meeting? Ayun sa meeting po is parang atin pong nalaman na ang atin pong lalawigan ay contender po para sa regional na sa kalusugan po para mas lalo pang mapaigting ang kalusugan ng ating mga kababayan dito sa Marinduque. Ang inattenda natin ng meeting kanina ay yung tinatawag naman na anong tawag dito nga ni ay etong tayo po inaimbitahan ng Provincial Nutrition Council dahil umattend po tayo ng Nutrition Council Mimaropa Monitoring and Evaluation of Local Plan Implementation na kanina nga ay pinaliwanag na ni Miss Maria Elaine Blanco kung saan nga ay kanilang in-evaluate yung ating mga munisipalidad at yung mga individual na vying for a lot of awards and recognition from the dito sa Mimaropa region. So congratulations po sa inyo at pero ang importante dito kasi dapat ay maramdaman, sabi nga kanina ni RD, dapat ay maliban doon sa bonus lang ito doon sa kanilang mga ginagawa. Pero ang pinakamahalaga dito, Che, ay maramdaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan, yung maayos na yung seguridad ng pagkain at tamang nutrition nito. So, yan ho ang kanilang tinututukan at natutuwa naman ho tayo dahil sabi nga ni RD kanina ay labis-labis naman ang suportang ginagawa ng ating pamahalaang panlalawigan, gayon din ang ating mga munisipalidad ng ating mga LCE, local chief executives para maging maayos ang seguridad ng pagkain at the same time mabigyan ng maayos na nutrisyon ang bawat isang Marinduqueño. Ikaw ba, Che, kumusta ang papaano ka nagiging papaano mo sinisiguro na ang iyong mga kinakain ay may sapat na nutrisyon? Siyempre po bilang isang kabataan, gusto ko ring maging modelo sa iba at alam ko naman po sa sarili ko na wala akong sakit, malusog ako physically and ina-maintain ko yun sa pamamagitan ng una siyempre pagkain ng sapat. Dapat kapag ikaw ay kakain ay ina-assess mo talaga yung alin yung makakatulong sa'yo at ina-balance mo kasi 'di ba? Meron tayong iba't ibang kailangan yung katawan natin ng kunwari mga vitamin A, vitamin C, kailangan nakukonsume natin yan para makatulong ito sa ating katawan kasi kapag malusog tayo, mas makakapag-isip tayo ng maayos, mas makakapag-decide tayo ng mas maayos at syempre kapag lahat ng yun ay mabuti rin yung epekto dun sa mga nakapaligid sa atin. Okay, kumbaga may domino effect yan, yes, dapat ay at saka dapat unahin talaga ang kalusugan sapagkat kahit ano man ang pagsusumikap mo, maabot mo man ang tagumpay sa buhay, kung bukas makalawa ikaw ay papanaw dahil hindi maayos ang iyong pagkain, hindi mo iningatan ang iyong kalusugan,
minsan ay sayang ang iyong investment na ginawa sa iyong buhay. Kaya naman ating pasadahan muna ang ilan sa ating mga nakalap na balita na mula sa pinagsanib na pwersa ng Philippine Information Agency at Marinduque News Network. Sabi dito, 140 na senior high school sa bayan ng Mugpog dumalo sa labor education program ng DOLE. Kaya abot nga po sa 140 na senior high school sa bayan ng Mugpog ang dumalos kamakailan sa isinagawang Labor Education for Graduating Students o LEGS program ng Department of Labor and Employment sa Marinduque Academy Incorporated. Sa nasabing gawain ay nilahad ni DOLE Assistant Labor Inspector Raymart Narsoles ang pangkalahatang pamantayan sa paggawa gayon din ang mga pangunahing batas at regulasyon sa pagtatrabaho sa bansa. Naging kapaki-pakinabang naman para sa mga dumalo ang LEGS program sapagkat natutunan nila ang mga pangunahing karapatan ng isang manggagawa kabilang na ang tamang seguridad at kaligtasan sa loob ng pook-gawaan na dapat ay binibigyang halaga ng bawat isang employer. Nagpasalamat naman ang punong guro ng paaralan na si Edna Karina Mulbog sapagkat pinaunlakan ng DOLE ang kanilang paanyaya na maging kabahagi ng kanilang annual career guidance for graduating senior high school. Samantala, ibinahagi ng mag-aaral na si Cyrene Jane Lampas, kumukuha ng Humanities and Social Sciences o HUMS strand ang kanyang karanasan sa pagdalo sa naturang seminar na aniya. Marami po akong natutunan katulad sa pag-compute ng overtime pay ng isang worker, especially ang minimum wage na dapat ay sahurin. Kapag may trabaho na po ako, makatutulong ito para alam ko ng aking karapatan bilang empleyado. Nagpaabot din ng pasasalamat si Gwyneth Forio na isang mag-aaral ng Science, Technology, Engineering, and Mathematics or STEM strand dahil naging parte siya ng programa na tiyak o manong makatutulong sa kanyang pag-a-apply ng trabaho oras na makapagtapos siya ng pag-aaral. Ang Labor Education for Graduating Students program o LEGS sa isang programa ng DOLE na nagsisilbing gabay ng mga estudyanteng magtatapos ng sekundarya at kolehiyo para sila ay maihanda sa pagpasok sa mundo ng pagtatrabaho o yun pong tinatawag na corporate world. Meron ka bang mga pagbati pa na gustong pasadahan, She? Of course, gusto ko sanang magbigay ng special birthday greeting sa ating kasamahan dito sa Marinduque News, si Joy, kung aming tawagin. At sana ang iyong kaarawan ngayon ay maging memorable at masaya. And also, binabati ko ang aking mga guro, mga professor and instructor sa Marinduque State College. And also, ang aking pamilya at ang aking mga kaibigan na nakikinig at nakatutok. And also, of course, nice kong batiin na rin yung mga viewers na nakatutok ngayon na patuloy na sumusubaybay sa mga programa at mga balita na inihahatid ng Marinduque News Network and also ng PIA Marinduque. Yan, dahil dyan, batiin natin si Hasmin Vicente Presaldo, watching from Saudi Arabia. I miss you, ang aking bansang Pilipinas. Pa-shoutout po sa Humawas family and Vicente family and Ruga. Keep safe to all, we miss you. Maraming salamat sa panonood, Kabayang Hasmin Vicente Presaldo. Taga saan si Kabayang Hasmin? Parang iba yung kanyang apelido, ano? O by the way, tayo pa ipansamantala na magpapaalam. Special shoutout and happy birthday sa isa sa mga may-ari po ng Lucky 7 Channel 3 na si Tito Rolando C. Bukas po ay magdiriwang siya ng kaarawan. And sa lahat po nating mga kapamilya at mga kabarangay, special shoutout kay Mayor Army de la Cruz Carrion and kay Governor Presbytero Velasco Jr. and Congressman Lord Alan Quinto Velasco. And ngayon, birthday ni Joy. So, asa si Joy? Pakita nga si Joy sa ating live feed. Yan, birthday ni Joy. Salamat sa iyong mga ginagawa para sa ating programa, sa pagsusulat ng mga balita. Maraming salamat, Joy. Sige nga, Joy. Yan. Paupuin natin si Joy. Yan. Mabilis pakita natin si Joy. Joy, yan. Happy birthday, Joy. Nasaan yung ating batiin natin si Joy ng happy birthday? Yan. Oh, Joy! Happy birthday! Ano ang iyong mensahe? Lapit mo yung microphone mo, Joy. Yan. Ano ang iyong mensahe, Joy? Sa iyong kaarawan? Yan. Thank you po, sir, sa pagbati sa akin. Maraming salamat po sa MNN. Ano ang, kumusta ang iyong karanasan bilang isang intern dito sa Marinduque News Network? Bilang isang intern po, lapit mo nga yung microphone mo ng kaunti sa iyo. Yan. Anong iyong karanasan
Oo, ayan. Okay na yan. Okay na. Yan. Layo-layo ng konti. Yan. Ano ang iyong karanasan bilang isang intern dito sa Marinduque News Network? Sir, bilang isang intern po, madami po ako natutunan sa pagpasok ko araw-araw dito sa ating studio. Marami po kaming nagagawa na balita at marami po kaming mga activity na natutunan namin sa bawat pagpasok sa araw-araw. Ano ang iyong wish para sa iyong birthday? Para po sa akin, ang wish ko lang po ay maayos na Magka-boyfriend? Ano ang wish para sa iyong birthday? Sir, para sa pamilya ko na lang po. Ano ang wish mo para Blessing po at good health po sa family ko. Thank you po. Natapos mo agad. Ay, sir. Para sa sarili mo naman, syempre para sa sarili mo, dapat meron din. Yun lang po wish ko. Wala yung oras sa birth. Para sa sarili mo? Opo. Ha? Dahil dyan, ating batiin at wala bang pa-cake si Sir Paul? Ha? Sa ating, okay. Alright, nasaan na yun? Ang bagal naman nitong aking nitong, yan! So, batiin ho natin at bigyan ng happy birthday song! At kaon yun, teka, mali ako na pindot. Alright, once again, happy birthday, Joy! Bagal, may pag-aumpa na mali nang napindot. 4, 3, 2, 1! 3, 2, 1, go! Ba't may doon yun? Ang dami, ang haba ng intro. Happy birthday! Iba yung kanta na napindot ko, Yan. So, happy birthday, Joy! And we wish you all the best at sana makagraduate ka at makatapos ka sa iyong internship program. Yan po si Joreline Montalan na biglang sumalang. Hindi niya alam. Ano pakiramdam na bigla ka sumalang? Nakakakaba po din sa upuan, sir. Alright, okay. So tayo pa'y pansamantala magpapaalam mga kababayan na ikaw, She. Ilagay mo nga kami sa tatluhan. Kaya ba? Kaya. Tatluhan kami? Ha? Kaya tatluhan. Kaya yan. Honey. Si Honey rin ay ating intern na nasa technical. So, lahat dapat maalaman. Lahat ng pasikot-sikot, Ulit sa lahat po na nag-adiyo ng kanilang kaarawan sa labas ng Pilipinas, mga kababayan nating OFW, happy birthday po sa inyo. And once again, congratulations Miss Ninay Festin Tan and Kuya Elmer Tan sa inyong bagong New Era Motor Vehicle Inspection Center na matatagpuan nga po dyan sa may bahagi ng barangay ng Old Riverside sa barangay Lupak, Buwak, Marinduque. Ako po si Romeo Matac Jr. Game, magsalita ka. Ga-outro na kita. Okay, once again, ako po si Romeo Matac Jr. At ako naman po si Cherilyn de la Santa Noche. Ikaw pa. Joy. Take 3 kita. Take 3 ha. Okay, take 3. Naka-live kita ha. By the way, ako po si Romeo Matac Jr. At ako naman po si Cherilyn de la Santa Noche. At ako naman po si Joreline Joy P. Montalan. At kami po ay magbabalik sa mga susunod na mga araw. Antabayanan po ang kapihan sa Philippine Information Agency sa darating po na, by the way, long weekend pala. So, walang pasok sa Tuesday. And then, araw ng kagitingan. Walang pasok din sa Tuesday and Tuesday, Wednesday. And then, yung Eid al-Fitr naman sa April 10. So, paano yung inabati? Kasi meron po kaming kasamang Muslim dito sa Marinduque. Sa Marinduque News Network, si Abdullah Magdalita, na hinihintay niya na rin na matapos yung... Joke lang po. Paano binabati yun? Yung Ramadan. Magtatapos na po kasi ang Eid al-Fitr. Eid Mubarak sa ating mga kapatid na Muslim. So, Eid Mubarak po sa inyo dahil matatapos na po ang Ramadan. Tama ba? Matatapos ang Ramadan para sa April 10 naman. So, Eid Mubarak po sa ating mga kapatid na Muslim. God bless everyone. Mabuhay po ang bawat isang Marinduqueño sa bawat panig ng mundo. See you next Kapihan.